Mag-start na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po sa bilang, kundi yung puso po natin na lumalapit sa Panginoon. Amen. Abay, pagbigyan na po natin yung mga kapatid po natin na tawag dito, nakipagbisita. Okay, praise God. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga pong ito. Tayo po ba'y handa na magpuri sa Panginoon? Siyempre naman, obvious naman po. Kahit hindi ko po kayo tatanungin, ay oo po tiyak ang sasabihin po natin. Good morning po, abang 2 minutes. Siyempre, binabati po natin yung mga kapatid po natin na nasa online. Kumusta kayo mga kapatid? Sana huwag kayong mawawala. Marahil ay sina paring Alex, Sister Janet ay nakatunghay sila ngayon. Always naman po sila, no? At saka ilang mga kapatid po natin, just like katulad po ni Ate Rose, siya po ay masugid po natin taga-subaybay sa ating pong live. At lahat po ng mga kapatid po natin na nasa abroad, hindi ko na po isa-isahin ang inyong mga pangalan. Kumusta po kayong lahat? At sasamba po tayo sa Panginoon ngayon. At syempre, hindi po natin kalilimutan, lahat po ng mga nanay po natin. Happy Mother's Day! Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon! Woo! Parang wala! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon! Okay. Praise God! Okay, tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning po. Sige po. Maya payabak na mo po. Hindi po yata po rin good morning. Amen. Sige po, malakas sa palakpak po para kaya katamong Ginoong Diyos. Amen. And Happy Mother's Day po, kareng kalupa ko pong nanay, kareng kalupa ko pong pengaring babae. Happy Mother's Day po kaya katamungan. Baita po magumpisa, ating kumupong kutang. Impong message po ngening abak para kanino ya po? Mothers po. Para kaya katamuyangan po, di po ba? Ayun pong offering prayer. Offering para kanino ya po? Para kayong Ginoo at para kaya katamo yarin po, di ba po? Para po magpatuloy ya po yung kaya katamong gawain kening lugar IT. O yung kay po, closing prayer para kanino ya po? Kaya katamo yangan po, ne? Nano ya po kaya yung para kayong Ginoo? Amen. So, imburi namo po yung katamong Ginuing, ibiyataya po yung the best na pagpupuri kaya. Sambantaya po buong puso, buong isip, buong kaluluwa tamo po. Amen. Ita mo po yung kayang anyaran. Puriyan tayo po at samban ngayon yung kaorasan na ini. At kung naman po yung katamong isipan, set aside tayo pa mo po, naman po itang isipan tamo. Tayo pa po isipan yung para bukas. Amen. Ingisipan tamo po kung makanano tayo pong adinan papuri, yung kaya katamong Ginoo, kung makanano tayo pong blessing lagyo ng kaya katamong Ginoong Diyos. Amen? So, ngayon po, mag-focus tamo po para po magalak yung kaya katamong Ginoo. At pag may galak ya po yung kaya katamong Ginoo, itamo rin po magalak. Ulinging blessings na po ng kaya katamong Diyos, unlimited po. Amen? Amen po. So, ngayon po, bilang panimula po ng kaya katamong gawain, nagkatanda ko pong talakad. At basan tayo po yung kayang salita kini pong Exodus chapter 2 verses 1 to 10. Ang pagliligtas kay Moses, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog.
Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y pinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebreya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang yan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inilagaan. Last verse. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moses ang ipapangalan ko sa kanya." Amen po. Purihan tayo pong ginuking pagkabasa ng kanyang salita. Ausang ko na pong kiyakatamong kapatid para po keng pangunang panalangin. Good morning po, Kimbahat Metong. Happy Mother's Day po, karanggang mothers. Yan kaya baka na itinatsukin. Pasalamatan tala po rin kaya tamong ima. Naging karalang sakripisyo na po. Itamong anak. Ipagit tamong suporta at lugot karela. Waling sakripisyo rin kaya katamo. Madibat niyang dadala ng katamo king kayang atyan. Ang aking ipanganak na tamo, makataya hebye. At kabait mo, nabalo ng mga nanong nakamparagulan. At ang aking diyang magkasakit siya, alam na ng adyan na nakatang masanting hebye. At alayang pangarap, ing metong apengaring inda, noon na yung kayang anak, dagul yung maganaka at yung takot king hapong gino at malugod siya karang kapwa-tao at yung respeto. Andiyan din kay katamang pengaring arani, kayo pangating pengari, suportan nyo lang ang kaking tumuwala. Masakit po yung alang pengari. Na ano man yung tagumpya mo, kaya tiking yato nga iti, nung ala na kang pengari, ka masaya. Uling ala kang hapag maragul, sabi mo ima, albe mo ng kasakitan mo, yani, makaninin ako yani. Lugar ang talo po rin yata pega. Pasensya na po, wala na ako kasing ima. Berigay man dalot siya, labi SM, ako na po agawa. O po rin ikaw, Diyos. Sige po, manalangin tayo na po. O po rin ikaw, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amang Diyos, kami po ay nananampalataya at nagpapakumbaba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo po sa amin. Sa lahat po ng pagpapala na inyong pinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Lalo na po, O Diyos, sa pangangailangan namin sa araw-araw na inyong binibigay. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin po namin, O Diyos, kami po ay inyong samaan at pangunahan sa aming gagawin, pagsamba at pagpupuri sa iyo, O Diyos. Ngayong umagang ito, O Diyos, sasambahin ka po namin
ng buong puso, ng buong lakas, at ng aming buong kaluluwa. O Diyos, bilang isang Kristiyano na nananampalataya, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong kalooban na mangyari nawa sa aming buhay. Makita sa aming pamumuhay na kami ay inyong mga anak. Kung ano man po, O Diyos, aming buhay noon, at ngayon, O Diyos, kami binago mo na. Makita sa aming pamumuhay na may kabahitan, may bigin sa mabuti, mapagkumbaba, matulungin, at bukas palad na tumulong sa aming kapwa. May respeto, at higit sa lahat, O Diyos, meron kaming pag-ibig sa puso, lalo-lalo na po sa iyo, O Diyos, kung paano ka namin dakilain, purihin sa aming buhay, dahil ikaw, O Diyos, ay sadyang mabuti. O Diyos, linisin mo po ang aming puso't kaisipan, at patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang o pagkakasala, O Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang siyang kikilos upang ang aming buhay Kristiyano ay aming mapagtagumpayan. Dinadalayan po namin, O Diyos, sa umagang ito, lahat po ng nanay, inyo po sila ingatan, panatiliin niyo po silang malakas. Nawa, O Diyos, madama nila ang tunay na pagmamahal sa kanilang mga anak. At dalayan din po namin sa kanilang pagtanda, O Diyos. Sila po ay susuportahan nila, O Diyos, na hindi sila pababayaan. Kung paano noon, O Diyos, kami bata pa, pinilit na lang kami mapalaki na mabigyan na maayos na buhay. Ganon din po naman sana, O Diyos, ang gagawin namin sa kanila, sa kanilang pagtanda, aalalain namin sila hanggang sa uli ng kanilang buhay, O Diyos. Ganon din po, O Diyos, na dinadalangin din po namin yun, na lahat ng magagamit sa umagang ito, O Diyos, inyo rin po silang pagpalain, panatilin niyo po silang malakas. Gayon din po, O Diyos, kaming lahat ng mga membro na makikinig at sasamba sa ngayon, O Diyos. I-bless mo rin po kami, lalo na sa aming spiritual na pamumuhay abang kami narito sa lupa. Dalayan po namin, O Diyos, ang iyong anak na magdadala ng iyong banal na salita, O Diyos, na magpapahayag ngayon. Nawa, O Diyos, ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig ay magsilbing kalakasan at inspirasyon sa aming pamumuhay, O Diyos. Dalangin po namin, O Diyos, sa panahon nito. Kayo po, O Diyos, ang aming sandigan. Kayo po, O Diyos, ang aming kanlungan. Dahil ang buhay ngayon, O Diyos, ay lubang mapangad na, O Diyos. Dalangin din po namin, O Diyos, bukas sa magaganap na eleksyon, ikaw po, O Diyos, ang mamili at maglagay sa nararapat na mumuno sa aming bansa at sa aming bayan, O Diyos. Dalangin po namin maganap ang eleksyon na may kapayapaan upang sa ganoon, O Diyos, ang iyong banal na presensya, O Diyos, ay madama ng bawat bunante na kayo ay siyang kumikilos sa bawat isa na bumuboto. Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Ito po, O Diyos, ay aming hiningi lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming sayang dalangin. Amen. Sige po, isa pa pong malakas na palakpak para kang Lord. Amen po. So, ang bawat isa po dito na narito ay pinagpala. Amen po. Mahinaya po yata. Amen po. Amen. Tayo po'y pinagpala sapagkat tayo ay naniniwala sa Diyos. Amen. At ang Diyos na ating sinasamba ay buhay sa ating mga buhay. Araw-araw nararanasan natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Actually po, may bagong recruit po tayong song leader today. Kasama po natin si Brother Rekrek. Ang sabi nga po no, sa Timothy, kahit na ikaw ay bata, walang magiging dahilan or kaya mong gawin ang mga bagay sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Amen, Brother Rek? Amen po.
Sorry po, medyo kakarog po. First time ko po eh. Pero king Ginoo po, wala pong imposible. Kaya po yung best time po yan pong ibeta mo para po magpuri kayo. Amen? Amen. Tutupin po that to our God, nothing is impossible. Amen po. Tama po kakanta tayo ni. Talakad tamo ngayon po, magbadian tamo po, i-enjoy tayo po yung presensya na nagkakatamo Ginoo. Amen po. As we sing this song, paniwalan tayo po in kanta ngayon ni. That with God, nothing is impossible. Amen. Through you, I can do anything. Hallelujah! I can do Yes, all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strong words are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Sa'yo lamang kami titingin, Panginoon. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, hallelujah. I believe in you. I believe, Yes, Lord, we do believe in you. Let's declare this. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe.
Hallelujah. Come on, church. I believe, I believe, Hallelujah. I believe. As I we sing believe. these words I believe. and this song, I believe. I believe. I believe. Let's declare our faith I believe. I believe. unto our God. I believe. Yes, Lord. Hindi lamang ito mula sa aming mga bibig, kundi mula sa aming mga puso at aming kaluluwa that we believe in you. Come on, church. Let's declare this. Hallelujah. We believe in you. We believe in you. I believe. I believe. We believe in you, Father God. I believe. We believe in you, Jesus. We believe in you, Holy Spirit. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Come on, church. Hallelujah. Let's sing and shout our praises unto our God. We believe in you, Father God. Come on, church. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating buhay at tunay na Diyos. Hallelujah. Come on, church. Let's invite the Holy Spirit in our midst. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hallelujah. Come on, church. Spirit of worship in this place. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, we invite you. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these hearts adore you. Over what life spent with you. Come on, church. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all kings. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Come on, church, worship the living God. Worship Him in spirit and in truth. You are the perfect example of humility, Father God. Let's sing once again, King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above.
worship the living God. Come on, church. Let's worship the living God. Oh, we thank you, Jesus. We thank you for your blood, oh Jesus. We thank you for your most precious blood, oh Jesus. Oh, come on, church. Oh, we thank you, Jesus, for your blood. We thank you for your sacrifice, Jesus. You save us from sin, Panginoon. Niligtas mo kami, Panginoon. Salamat. The name of the Yes, come on, church. Ito po ang sinasabi ng Diyos in Romans 10:13, that everyone who call upon the name of the Lord will be saved. And this morning, Father God, kami ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Niligtas mo kami, Panginoon. Call upon the church. Let's worship the Lord. Let's call upon His name. Come on, church. The spirit of worship in this place. Oh, spirit of worship. Come on, church. Let's call upon the name. Hallelujah. Oh, alam natin Panginoon. Wala natin dito ka, Panginoon. Come on, church. Let's call upon. the name of the Sige, kapag inilipas mo siya sa iyong mga kamay para sa Panginoon. Let's sing all upon. All upon the name of the Lord. Yes, Lord, let your spirit move in this place. Holy Spirit, All upon the name of the come in this place. Let's call upon the name. Call upon. We call upon the name of the Lord, and He Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Lord. Hallelujah. Nakakamangha ka, Panginoon. Come on, church. Continue to exalt His holy name. Napakadakila mo, Panginoon. Church, hayaan mo na lumabas sa iyong bibig ang iyong pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Come on, church. Let's exalt the living God. Oh, we worship You in this place, Father God. Pinupuri. Dinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Oh, hallelujah. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. And we thank You, Father God, na hindi mo kami binibigo, Panginoon. Every time, Panginoon, na tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Oh, come on, church. Huwag mong hayaan na palampasin yung
pagkakataong ito na makatagpo natin si Jesus. Lahat ng alalahanin, iwan mo yan. Lahat ng takot, iwaksi mo yan. Because it says in Timothy, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng kaduwagan. Binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu ng katahapangan, ng pag-ibig. Oh, we thank you, Jesus Christ. Tunay nga, na wala nang hihigit pa sa iyong presensya, Father God. Ang mga kaluluwang uhaw, Panginoon, sa umagang ito ay iyong pinupuno, Panginoon. Ang mga kaluluwa, Panginoon, na lumayo sa iyo sa umagang ito, Panginoon, ay malapit na sa iyong puso, Panginoon. Ang mga katawan na ito na naghihina, Panginoon. Ang mga katawan na ito na may sakit, Panginoon, iyong pinanggaling. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Worship. 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 Just worship the living God, oh Jesus. Son of God, the name of the Lord. When we Son of God, the name of the Lord. Just enjoy the presence of the Lord this morning. Just enjoy, church, the overflowing presence of the Lord to us this morning. Napakadakila mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Thank you, Jesus. At nire-remind mo kami, Panginoon, sa umagang ito, that we are marked and sealed by the Holy Spirit. Kaya walang sino man, Panginoon, ang makakaagaw sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At kapatid, huwag mo itong pagdudahan, 100% paniwalaan mo na tayo ay tinubos, niligtas ng buhay na Diyos. Thank you, Jesus, this morning. Hindi mo kami binugo, Panginoon. Pinadama mo ang iyong presensya. At sa umagang ito, Panginoon, ay punong-puno ng kagalakan. Pasasalamat ang aming mga puso, God. Patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay. Lahat at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. In Jesus' name, amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Ang sarap po magpuri. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa mga kapatid po natin na nanguna sa atin sa pag-aawitan. Wow, sarap na sumamba sa Panginoon.
At itang manong mundo, sabyanda po, namumuro. Ganda po ng boses po ni Brother Rec. Brother Rec. Oh, praise God. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Amen po. Medyo namamalat po ako. Hinamalat po ako. Nasaan kaya si Mrs.? Wala na ako na. Ay, sa akin ba ito? Kanino kaya ito? Kay Sister yan siguro. Okay. So, salamat po sa Panginoon. Okay. Wala. Magkwento mo pa, magkwento pa ako o dire-diretso na tayo? Dire-diretso na tayo, no? Kasi medyo mahaba-habang mensahe. No? Hintayin ko yung tubig ko. Thank you po. Ay, tubig po, sister. Sabi ko na. Thank you. Sabi ko na eh. Excuse me po, minom po muna. May iba muna ako. Sa mga nanonood sa live, nanonood po ba kayo sa live? Pagkatapos po ng gawain natin, ako po, hindi lang siguro 3 beses na pinapanood ko yung live natin. O yan si Mrs. hindi mo mapagkakaila. Kasi meron akong big screen sa bahay. Ay, ano ba yung big screen mo na sinasabi pa? Yung TV namin, medyo malaki lang. Ganyan yung TV namin. Di medyo malaki-laki. Pinapanood ko, hindi lang siguro 3 beses. Nilalakasan ko pa. Para marinig yung mga kapitbahay namin. Yung pagpupuri natin. No? At isang bagay po, nakikita ko po yung likuran ko, parang umaapoy. Kaya ko kinikwento eh. Parang umaapoy. Ang ganda yung na yan, yung background na yan. Baka hindi pa ninyo napansin. Tignan naman ninyo. At baka hindi pa kayo nag-like, mag-like naman kayo. Amen po, Brother Jonathan, hindi lumalayo sa 68, ano? Malapit ng 69. Pindutin na ninyo. Okay, good morning po, kapatid. Siguro, yung mga friends doon ay mga kapatid, mga kapatid. Pero kung sakali man po, kung sakali lang na hindi pa kayo, nag-like, mag-like kayo at saka mag-subscribe. At saka dumadami yung, yung nagsishare. Mas maganda yung ganon. Yung share lang, sinishare natin. No, ako sinishare ko eh. No, mas maganda yon. Para, hindi, siyempre po, maging sa YouTube, ako ngapin po. Sa YouTube po, 68 pa lang doon. Kaya, dagdagan naman natin. Gawin nating 70. 68 ba, bro? Yan, tumatango siya. So, gawin nating 70. Pag uwi namin ni Brother Jonathan yan, 70 na bro. Okay. Dalawa na lang 70 na. So, anyways, salamat po. Salamat sa wag nito. Pagpapagamit ng mga kapatid po natin. Alam po ninyo, yung live po natin na yan. Abay, hanggang sa mga kapu-apuhan natin, kung hindi mawawala sa YouTube. Abay, aminin natin sa hindi, darating yung panahon, uuwi tayo kay Lord. Makikita nyo doon, ay, yung mga ubyapong doming. yung nagsasabihin ng mga kapu-apuhan na, ay, yung pastor sa Assembly Sugbanon yan, ay, apong doming, yung mga ganon. Makikita kasi doon eh. No, kung minsan po may pagkakataon po na nakano kayo sa palagay po ninyo, hindi kayo napapanood niyan, napapanood kayo ko, nandiyan nakikita kayo diyan sa screen. Sister Lo na sa harap. Sa screen nakikita kayo. So makikita yan ng mga apo natin. Share natin. Mga alaala yan. So, month of May, meron tayong
ang tawag niyan, yung inaalalang okasyon. At yun po yung alam po ninyo, habang mag-pray po yung Brother Endring, itang una pa lang, naunaan ko yung Brother Endring, tabalo, mabayat pulwa. Mananabo la rin luwa ko. Kaya bigla pong may pakiyak-yapi ni Brother Endring. Sinamahan ko na. Napaiyak din po ako. Sa totoo lang po, stuya po itang amano na. Mapalad kayo po ng mga kabataan ngayon. Hindi ko naman sinasabi masyado na tayong matanda. Pero, aminin natin sa hindi, may mga anak ngayon na ala ng pengari. No? At, kikiyak daw. Kikiyak. Tama po yung sinabi ni Brother Endring. Gusto man niyang dalhin sa Jollibee. Hindi na pwede. Malayo eh. Malayo. Kaya habang mabiyela pa po rin pengariyo, youth, mga kabataan, hamon ko ito sa inyo. Ipadama ninyo yung love. Hindi lang yung dito, madaling sabihin ito. Madaling sabihin na, Nay, I love you. Yan naman ban I love you mo ay nadadama. So, anyways, yun kung mayroon lang din naman. Kung talagang wala naman, siyempre naman, kaysa mangutang ka naman. Di po ba? Ganon. Kung mayroon lang din naman, show your love in action, ikangapin po. Amen po ba? Mga kapatid, mga katulad kong mayroon pa rin mga magulang. Ay, nanay ko, baka nanonood ngayon, Happy Mother's Day, Nay. Siyempre, sa ating lahat, sa inyo pong lahat, Happy Mother's Day. Okay. Sabi ko kanina, diretsuhin na po natin. Ito yung ating pong text of Exodus, chapter 2, verse 1 to 10. Binasa kanina ng ating MC, ang ganda, no? Napansin po ninyo? Ganda, no? Ito yung pamagat po natin. Sabi po natin diyan, sa likod ng lahat, may isang magulang na nananalig. Amen. Sa likod ng lahat, ulitin ko po, may isang magulang na nananalig. Sino itong magulang na ito? Siyempre po, tumbukin po natin. Bagamat kasama po dyan si tatay, pero pagbigyan natin ng mga nanay ngayon, Mother's Day, yung mga nanay. Amen po. Katulad po ng binasa kanina ng ating MC, abay, pagkatindi-tindi po. Dumating kasi sa sitwasyon, na ang bayan ng Diyos ay talaga namang bilis dumami. Natakot ang paraon. At mabilis na kwento po, natakot ang paraon, gusto ipapatay ng paraon ng lahat ng mga sanggol, lalo na ng yung mga sanggol, mga anak po ng mga Israelita. Sa madaling salita, gusto patayin. Natakot kasi silang baka dumami ng dumami, at pagkatapos sila yung lipinin. Sa panahong pong yun, ay panganak po si Moses. At napakatindi po yung mga naging panyayari sa kanyang kapanganakan. Binanggit po ng binasa kanina ng ating kapatid, ilang months kasi? Ilang buwan kasi na itinago ng kanyang ina, si Moses? Ano pa? 3 months o nano? Kala ko 6 months. Okay. Itinago siya. Tapos ang nangyari, nung hindi na niya may tago si Moses, ano po ang ginawa ng nanay? Kumuha siya ng isang basket. At habang ang prinsesa ay nasa tabing ilog, ipinaanod niya ito. Alam po natin, sa Sunday schooler, alam na nila ito eh. Yung nilagyan ng ng alketran yung basket.
at inilagay doon ang batang si Moses, tapos inanod sa ilog, nakita naman ng prinsesa, at kinuha niya ito nung makita na bigla siya, namangha siya, natuwa siya. Doon sa kanya nakita isang bata, na umiiyak. At yun nga po si Moses. At nung kinuha ng prinsesa, si Moses, lumapit kaagad. Sino kasi? Yung lumapit? Si Miriam, the sister of yung babaeng kapatid po ni Moses. At ang matindi po doon, tignan po natin yung plano ng ating Panginoon. Ano po? Sa kabila po ng kaligaligan, mayroong mabagsik na utos na susubok sa pananampalataya po ng mga Hudyo. Ano po? Nangyari po, nung kinuha yung bata, siguro po si Miriam, sa kwento tinitignan niya eh. Nung makita na kinuha na nga ng prinsesa, bay lumapit si Miriam. Lumapit po. At tinanong yung prinsesa, gusto po ba ninyo na ikuha ko kayo ng mag-aalaga sa batang yan? Sabi po ng babae. Hindi ko alam kung ilang taon noon si Miriam. Abay, sinabi ng prinsesa, ayo, sabi ng prinsesa. At ang ginawa ni Miriam, ang tinawag yung kanyang nanay mismo. Tignan po ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Ang tinawag yung nanay niya mismo. At siya ang nagpasuso ulit, nag-alaga doon sa bata. At ang maganda po dito, ano yung maganda doon, Pastor? Sinuelduhan pa. Ano kasi ang pangalan? Nakalimutan ninyo ano? Ito yung nais kong tingnan po natin. Nakalimutan nyo. So ipalaala ko ngayon. Ano po? Alam po ninyo mga kapatid, kapag binabanggit po yung pangalang Moses, ano ang mabilis na pumapasok sa kaisipan po natin? Yung Red Sea, yung 10 utos, yung pagharap ng paraon, yung mga pambihirang yung kagilagilalas na mga himala na nangyari sa kanyang kapanahunan. Nung panahon na siya ay malaki na. Ano po? Pero, isa po sa nakalimutan sa kwento na ito ni Moses ay yung kanyang ina. At inuulit ko pong itanong, nano kasing lagyo? Jochebed. Amen po. Si Jochebed, nakalimutan. Nakalimutan si Jochebed na sa kanya pong yung mula po doon sa murang gulang ni Moses ay tinuruan na patungkol po sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Kaya nga naman nung magbibinata na siya, na kung saan ay ibinigay na ni Jochebed si Moses sa prinsesa, ano po, ay nandun na, nakamold na sa kanyang isipan ang mga prinsipyo at yung kung paano manampalataya sa Panginoon. Amen po. Ito po ang isang malungkot na pangyayari na kung saan itong kadakilaan ni Jochebed, isang mother, katulad ng ating mga magulang. Wow naman, na talaga namang humubog ng puso at isipan ni Moses. Hanggang sa paglaki niya, dinala niya, nadala niya. At alam po nating lahat kung paano ipinaglaban ni Moses ang kanyang pananampalataya. Mula po doon po sa tinatawag na kayamanan, karangyaan ng Israel. Ng Ehipto. Ipinagpalit niya ito. Masunod lamang niya ang ating pong Panginoon.
Amen. So, kapatid, sa likod ng lahat may isang magulang na nananalig. Yan po si Jochebed. Yung unang punto po natin, mga kapatid, darako na po tayo sa unang punto po natin. Ang sabi natin dyan, handang magsakripisyo. Nais ko pong makita po natin sa puntong ito, si Jochebed o ang mga magulang, hindi lamang po si Jochebed, naniniwala po ako, yung mga magulang na nandito ngayon, yung mga nanay, katulad ni Jochebed, na laging handang magsakripisyo. Amen po. Ang sabi nga ng verse 2 na binasa kanina, si Moses po ay itinago sa loob ng 3 buwan. Opo, tama kayo doon sa 3 buwan. Itinago po siya sa loob ng 3 buwan. Siyempre po, siguro yung mag-aapat, hindi na, malaki na si Moses. Hindi na niya maitago. Kaya gumawa po siya ng paraan. At ito po ang nakita niyang paraan, ilagay si Moses sa isang basket. Sa akin ko, sinabi ko po dito. Si Jochebed bilang ina, hindi inisip ang sarili niyang kaligtasan, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Amen po. Nag-isip po siya, nanganganib ang kanyang buhay. Kapatid, totoo po, ang pagiging magulang ay puno ng sakripisyo. At siyempre, hindi lamang po si nanay. Isasama po natin dyan yung mga, alam po ninyo, may mga punto kasi na may mga tatay na kung saan ay nagsilbing mga nanay sa kanilang mga anak. Amen po. Ay, bago po pala makalimutan at magpatuloy, nais po na natin i-welcome yung kasama po ni Sister Julie. Sister, kayo po, palapakan nga po natin ang Panginoon. Amen po, salamat po sa Panginoon. Amen. Lagi kong binabanggit ito, sana hindi ito yung una at huli, kundi ito yung una at palagian po natin pagsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Amen po. Amen. Very welcome po kayo dito, sister. At masaya po kami nakasama namin kayo ngayong umagang ito sa pananambahan natin sa Panginoon. At ito nga po, inaaral po natin kung gaano kadakila ang ating po mga nanay. Especially po si Jochebed na nagbigay ng kanyang buhay, nagsakripisyo para sa kapanganan ng kanyang anak. Hindi lamang ito tungkol sa paghahanap buhay o pag-aalaga, kundi ang pagbibigay ng buhay at pag-asa sa mga anak. Lahat ng mga magulang, lalong-lalo na ang mga ina, ay naglakbay sa landas ng sakripisyo. Wala sigurong magulang ang hindi nagsakripisyo. Mayroon bang magulang na hindi nagsakripisyo? Yung magulang na responsable. Di po ba? Ang mga magulang, may kasabihan tayo dyan isusubo na lang, ibibigay sa kanyang anak. Basta umiyak yan, kaya agyang maranop. Biyene. Mga kabataan, ayan mga magulang natin. Baka hindi mo napapansin yan. Yan si nanay. Yan si tatay na nagsilbing ina sa atin. Minsan po, idiin ko po, hindi nakikita ng anak ang hirap ng mga magulang. May mga ganon. Mga anak na nandito ngayon, nakikita ba ninyo yung hirap ng inyong mga magulang? Sa bawat sakripisyo nila, tandaan po natin ito, may isang layunin. Ano kaya yung layunin na yun? Siyempre po upang magtagumpay at lumigaya ang kanilang mga anak. Kaya lang sabi ko nga, may mga magulang po na hindi nila gaano napapansin ito. May mga anak na hindi nila gaano napapansin ito. Alam mo ba, kabataan, yung nanay mo,
Kung minsan kulang yan ng tulog. Bakit naman kulang ng tulog, Pastor? Yung maaga pa, nagluluto na. Hindi pwedeng gigising yan ng alas 8. By late na sa klase. Late ka na sa klase. Kaya lagi-lagi yan, maagang nagigising. May mga magulang din na nagtatrabaho, maagang nagigising yan. Alam po natin yan. May mga kapatid po natin titinda sa palengke. Aba ka maranon. Samantalang ikaw ay hilik ng hilik, ang ganda ang himbing ng tulog mo, ang nanay mo. Ayon, nagtatrabaho. Kulang ng tulog. Kulang ng tulog. Saan po hindi napapansin ang kabataan yan? Kung humingi at hindi napagbigyan, nagbubwisit. Ano ba yun? Wala sa kondisyon. Kasi ang iniisip lagi ay yung mayroon siya, yung mapagbigyan siya sa kanyang gusto. Kabataan, ganun ka ba sa nanay mo? Abay, mag-isip-isip ka. Si nanay at si tatay, biro ko minsan, kami tataklang kwalta. Tamo, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, abay, para magkaroon ka ng kwalta, kinakailangan magtrabaho ka. Amen po. Kinakailangan magtrabaho ka. Kaya yung mga tatay, yung mga nanay natin, talaga naman pong batak sa trabaho. Kung ortilano po, sa amin po, sa totoo lang, yung mga kabats ko po na mga, naging kababata ko. Abay, minsan po, makakitke. Minsan nabakasyon ako. Matwa na lang. Hindi ko naman sinasabing pa ako matwa. Matanda na rin po ako. Tumitingin ako sa salamin. Ay, talagang dyan nanunggawang kong magkulay buhok. Talagang matwa ka na, Domain. Matwa tanani po. Ano po? Kaya lang, kaya ko lang naikwento dito, matwa na ako, pero sabi ko, lalo silang matanda. Bakit po? Si araw-araw nasa bukid, sa sikat ng araw. Di ba? Yung nga sabi ko, maaga pa, dahil ortilano. Bay, pasalamatan natin ng mga ortilano, ha? Huwag nating iismulin din ng mga ortilano. Kasi kung walang ortilano, kapatid, wala tayong abyas. Alata mo pong kanan. Ano po? Kaya mga ortilano, kahanga-hanga sila. Ano po? Pero nakakalungkot lang, sila yung isa po siguro sa masasabi po natin na mabigat yung kanilang trabaho. Isipin mo, mula po sa pagbungkal ng lupa hanggang sa araruhin mo ito, ay tawag nito, yun, araruhin mo, susuyurin mo, tapos papantayin mo, magtatabas ka ng pilapil, magtatampi, tawag namin sa lugar, tampike. Ba, hindi pa po bigas yun. Magtatanim ka pa. Hindi pa po bigas yun. Ano po? Palalakin mo yung palay. Bandang huli po, yung palay po, ang mura. Mura po yung palay. Ibebenta ng 20 pesos. Parang iniisip ko rin po, alam mo, realidad lang po ito. Huwag mo ninyo huwag may mamistin, namumuliti ka kaya Pastor. Hindi po. Kasi po, 20 pesos, palay pa lang yun. Amen po. Palay pa lang yun, yung 20 pesos. Lalo pong kawawa po ang ating pong mga magsasaka kapag kabibilihin po natin sila. Bibilhin natin sa kanila yung palay ng pagkamababang mababa. Amen. So, kapatid, may mga anak po, kung minsan, hindi nila napapansin yung kadakilaan ng ating pong mga magulang. Naalala ko po ang isang kwento, alam po ninyo, hirap po ninyo sigurong matandaan ito, pero siyempre po, inaral ko po ito sa paghahanda dito po sa mensaheng ito.
Sa ikalawang Samuel, chapter 21, verse 10. Ano po? Sino po yung karakter dyan, Pastor? Si Rispa. Ano po? Hindi niyo siguro gaanong kilala yan. Ano po? Pero ipapaliwanag ko, who is Rispa? Si Rispa po ay, dito nga, ikalawang Samuel, chapter 21, verse 10, sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ng tag-ulan, si Rispa ay di na umalis sa kinaroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang habong na sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang di makain ng mga ibon at maiilap na hayop. Who is Rispa? Ano ang kaugnayan sa kadakilan ng mga magulang na pinag-aaral natin ngayon, Pastor? Si Rispa po, mga kapatid, ay isa pong nanay na nagmamahal sa kanya pong mga anak. Ano po? Si Rispa po ay pinatay ang kanyang mga anak bilang kabayaran po sa pagtataksil o sa hindi magandang pakikitungo ni Saul sa mga tinatawag na Gabyonita. Sino po itong mga Gabyonita na ito? Ito po yung mga ito po yung bayan na kung saan nung sakupin ni na Joshua, yung pong Jericho, sila yung mga nagkunwang mahirap na kung saan ay pinanumpa sina Joshua, ano po, na hindi sila papatayin. At nanumpa nga sila sa Panginoon, hindi sila papatayin. Na kahit sila'y gawing alipin. At ganun nga ang ginawa ng ni na Joshua at the time. But alam po ninyo, nangyari po na bandang huli, nalaman nila na itong mga Gabyonita pala na ito, ay hindi naman totoo talagang na mga mahirap ang buhay. Pero, nangyari po na dahil sa nakapanumpa na sila, kasi nung araw po kaya maigpit po yung batas, ano po, pinanunumpa nila ito sa harap ng Panginoon, sa altar. At sumumpa ang bayang Israel na hindi nila papatay ang lahing ito. Pero nangyari po, nung panahon ni Saul, pinatay niya ang mga ito. Gusto niya na illuminate, patayin lahat ang lahing ito. Ano po? Kaya dahil doon, pinarusahan ang ating Panginoon ang Israel. Nagkaroon ng taggutom. Ano po? Nagkaroon ng taggutom. Naghirap ang Israel. Kaya po para maputol ang sumpa na ito, abay kinakailangan na merong gagawin ang kaharian ni Haring David at that time. Si Haring David ang namumuno na at that time. Abay, ang dahilan pala ng salot, ng kahirapan, ay yung ginawa ni Saul sa mga Gabyonita. At mayroon pong paraan para mawala po yung sumpa na yon, ay kinakailangan magbabayad po ang Israel. At ang hiningi po ng mga Gabyonita ay yung pong sa bawat lipi. Especially po, ito pong lipi po ni Saul. Papatayin. Na po. At ito nga, ang pinatay po, alam po ninyo, ito pong mga anak po ni Rispa. Wow. Matindi po. Matindi po yung pinatay. Alam po ninyo, sa akin pong pag-aaral sa kwento na ito, bakit kaya hindi ilibing? Hindi inilibing ni Rispa yung kanyang mga anak. Alam po yun, sa panahon kasi na yon, kapag ang usapin ay patungkol po sa mga batas nila, yung panuntunan, yung paghatol na ganun, hindi po basta, hindi po inililibing. Hinahayaan lang po yun. Pinatay nila ang mga anak ni Rispa sa labas ng kampamento at doon, pinabayaan lang siya doon. Pero alam po ninyo, itong nanay na ito,
itong dakilang nanay na ito, ipinakita niya kanyang katatagan. Ano po? Siya po yung magulang na tahimik, hindi nagsasalita. Binantayan ang kanyang mga anak. Upang, sabi nga ng talata, gumawa siya ng isang habong nasako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang di makain ng mga ibon at maiilap na hayop. Pinagbuti ni Rispa ang kanyang pagiging ina sa pamamagitan ng pagtayo at proteksyon sa mga katawan ng kanyang mga anak kahit patay na sila. Alam po ba ninyo, itong ginawa na ito ni Rispa, ito ay isang larawan ng hindi matitinag na pagmamahal ng magulang na walang kinikilalang kalagayan, panahon o sakripisyo. Yung kahit napatay na, yung kanya pong mga anak, nandun pa rin. Ipinakita niya po yung pong talagang pagmamahal. Sabi ko nga, kung tayo lumagay sa kalagayan ni Rispa, gagawin din kaya natin yun? Siguro hindi na, Opo, sa akin po, siguro sa isip ko, baka hindi na. Bakit? Total, namatay na rin lang sila. Di ba? Hayaan mo nang kainin ng mga ibon. Hayaan mo nang kainin ng mga hayop. Pero ibahin mo si Rispa. Diba? Talagang nanindigan siya. Binantayan niya ang kanyang mga anak. At ang maganda naman po dito, yung kanyang talawin nito, pagmamahal na ipinakita sa kanyang mga anak, napansin ito ng hari. Si Haring David, nakita po niya, at ano po ang ginawa ng hari? Pinakuha po yung mga bangkay ng anak po ni Rispa at inilibing sa maayos na libingan. Wow! Kita po natin yung nangyari, yung naging result. Because sa paninindigan po ng isang nanay. Wow, kahanga-hanga po itong nanay na ito. At siyempre, mga nanay din po natin. Sila yung mga kahanga-hanga. So, ito po yung sinabi ko po sa aking kudigo bilang paalala po sa pamilya. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na sa bawat sakripisyo ng ating mga magulang, kapatid, ulitin ko mga magulang, nariyan ang layunin ng yung kanilang pagmamahal. Ano po? Yung sakripisyo nila ay pagpapakita po ng kanilang pagmamahal. Bilang anak, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pagbibigay pugay tuwing okasyon, kundi ang pagpapakita ng pasasalamat araw-araw sa kanilang mga buhay. Medyo ayusin ko po. May mga anak kasi kuminsan po, yung kanilang mga magulang, saka lang na-date kapag may okasyon. Kaya lang sinasabihan na, Nay, I love you. Kasi may okasyon. Sana po, gusto ko mong paalala, may okasyon man o wala. Abay, show your love. Siya yung ina. Amen po ba, mga kabataan? Kasama po yung mga magulang na mayroon pa rin pong mga magulang. Amen po. Ay, hindi po biro ito. I-date natin sila. Amen po. Date natin sila. Yan ang mga nanay po natin. Pangalawa po, lakas ng pamilya. Nung ibig mong sabihin doon sa lakas ng pamilya, Pastor? Yung panalangin na, alam po yung mga magulang po natin, hindi lang ninyo alam, nananalangin yan. Yung mga nanay natin, nanalangin yan. Hindi lang ninyo alam. Kayo po, ng mga magulang,
na mayroon pang mga magulang ngayon. Di ba? Di ba, nung araw po, sinisermonan tayo. No? Kapag ka umuwi tayo, yung mga gano'n, no? 10 oras ng gabi. Nay, bakit gising ba? Hindi, pwede pa kayo natulog. No? Hindi natin maunawaan noon yun, ano? Pero ngayon na magulang na po tayo, naunawaan natin. Ano po? Kapag kayong mga anak po natin, na 10 oras silang nauwi, nag-aalala po tayo. Amen? At siyempre po, nananalangin po tayo. Nananalangin nga po ba tayo kapag kayong mga anak po natin ay hindi nauwi ng maaga? Hello? Abay, kung hindi ka nanalangin, parang hindi ka Kristiyano, ha? No? Yung magulang na nananampalataya sa Panginoon, kapag ka hindi nauwi, hindi na agang nauwi yung bata, medyo na late, nagpipray. Ako po, kaya ako binabanggit ito. Pastor ka kasi, pastor. Hindi po yun, kapatid. Ako po, manalangin ko po talaga. Ayan o si Ephraim. Ayan, sermonan niya kanya. Kapag ka may pagkakataon po na late siya, ako pumatutod. Ako pumatutod. So, ang mga magulang po natin, kapatid, hindi mo lang alam, nagpipray ang mga yan. Nananalangin sila. Lord, ano man ang pinuntahan ng anak ko, ingatan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Sabi nga ng kay Jochebed, ang kanyang basket ay simbolo ng pananampalataya sa Diyos na nagmamasid sa kanyang anak. Hindi lamang siya basta nagtitiwala sa sariling kakayahan, kundi sa patuloy na gabay ng Diyos. Ang maganda po dito yung punto na yung sinabi niya na ang kanyang basket ay simbolo ng pananampalataya sa Diyos. Kapatid yan, no? Talagang tinignan niya na sa pamamagitan ng basket nito. Parang ang dating yun ang presensya ng Panginoon. Iingatan siya ng Panginoon. Antindihan, no? Ang mga magulang kahit hindi nakikita, ito yung binanggit ko kanina, ay patuloy na nagdarasal at nagtitiwala na aalalayan sila ng Diyos sa kanilang mga anak. Siyempre po, kung speaking of anak, si Samuel po, naalala pa po ba ninyo yung 1 Samuel chapter 1 verse 10 up to 28? Binabanggit ko ito sa prayer meeting yun. Yung punto na, si Samuel ay, si Samuel ay naglingkod sa ating pong Panginoon. Bakit po? Sapagkat ibinigay siya ni Hannah sa Diyos. Si Samuel po ay bunga po ng panalangin. Amen. Si Ana po na kanyang ina ay marugdog po niya itong ipinagdasal sa Panginoon. Amen. Kumusta po yung mga nanay po natin na nandito ngayon? Ipinagdarasal din po ba natin ang ating mga anak? Katulad po ni Ana. Opo, ang antindi po. Mula pa po doon sa kanya pong sinapupunan, si Ana po ay nagdadasal na sa Panginoon. Actually, wala pa siya. Nung hinihingi pa niya sa Panginoon, may mga kondisyones na po siya na binabanggit. No po? At hiningi niya talaga ito sa Panginoon. At nung ipagkaloob sa kanya ng Panginoon, ang kanyang hinihingi, ipinagkaloob din niya sa Panginoon. Amen? Kaya alam po niyo yung mga anak po natin, kung mayroon pong pinakamaganda na dapat na pagdalhan natin sa kanila, ay sa gawain ng ating pong Panginoon, sa Panginoon. Amen po. Huwag nating gayahin yung iba na, huwag kang lalapit sa kanila, huwag kang makikisama sa kanila, pata mabunagin ka. Mamaya maging Kristiyano ka. Paalaala po sa pamilya, especially po sa mga anak. Siyempre, mayroon tayong isinali dito na manugang. Hello.
mga manugang. Mahalaga na ang panalangin ng magulang, huwag nating gawing biro. Ang mga dasal nila, sa bawat gabi, may isang magulang na nananalangin para sa ating kaligtasan, pagpapala at pagtatagumpay. Mga kapatid, mga manugang, ipagpasalamat natin sa Diyos. Ano po? Yung mga anak natin, pinagpipray po nila, pinagpipray po. O yung asawa natin, ipinagpipray ng kanilang, o ng iyong biyanan. Amen po. Nandyan pa po ba tayo? Parang malamya. Nandyan pa po ba tayo? Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Magtatapos na po tayo dito po sa ikatlo. No po, ang magulang, sabi natin yan, guro ng pananampalataya. Amen. Okay, alam po ba ninyo, mga magulang po natin, guro po yan ng pananampalataya. Bakit? Especially po sa mga nanay, unahin ko na po, lalo na po ang mga nanay. Bakit naman, Pastor, na una ang mga nanay? Kasi po ang mga nanay, sila yung laging kasama ng mga anak sa tahanan. At kung pag-usapan po yung pagiging Kristiyano, yung porsyento po, huwag na tayong magselos. Ano po, ng mga kalalakihan. May narinig po kasi ako na sa langit daw, mas marami yung mga babae. May ilan na pangitin po. Apo, sa langit daw, mas marami yung mga babae na Kristiyano. Ay namang maliligtas. Pansin natin dito. Talagang down tayo na eh. Mas maliit yung, kukunti lang yung mga lalaki. Kaya mag-isip-isip din tayo ng mga lalaki. Magpakarami din tayo. Amen po. So, yung mga nanay natin, sila yung mas malaking porsyento na nagbabahagi sa kanila ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi natin sa pangatlong punto natin, mga nanay, guro yan ng pananampalataya. Dagdagan po natin, hindi lamang nanay, si Lola. Si Lola ay guro ng pananampalataya. Naniniwala po ba tayo doon? Ikaw mismo na nandito ngayon bilang lola, bilang nanay, ay alam mo yan. No? Ikaw yung unang nagbanggit sa kanya ng verse, na manalangin. Naalala mo ba yun? Nagturuan mo yung apo mo na manalangin? Yun. Ano? At siyempre, ikaw naman na apo, huwag mong kakalimutan yun. No? Huwag mong, sabi ko kanina, huwag mong babaliwalain yun. Yung turo ng iyong lola. Guro ng pananampalataya. Okay. Sa Biblia po, sa ikalawang Timothy, chapter 1, verse 5. Okay. Dito na tayo magtatapos. Mabilis kaya ngayon, Pastor. Yasta kaya sa amin. Di ba? Biro lang po. Saka. Okay lamang po. Mamasyal kayo po. Okay. Hindi po ako nagbabadal dahil sa piyesta po doon. Ali po. So, sa 2 Timothy chapter 1, verse 5, ano pong binabanggit? Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong lola. Nabanggit ko po kanina, lola ni po. Yung lola mo, kapatid, kabataan, alalahanin mo. Katulad ng pananampalataya ng lola, Loida mo, at ni Eunice na iyong ina, natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Kapatid, ito pinaalala ni Pablo kay Timoteo. Ano ho? Si Timoteo po, naging Kristiyano siya, naging mananampalataya.
Ayun po. Dahil po sa pananampalatayang ipinakita po ng kanyang lola at ina. Grabe po. No? Walang lolo, no? Lola yon at nanay. Sila yung nagbahagi, ng pananampalataya. Kaya naman, alam po ninyo, si Timoteo po naging misyonero, naging pastor, naging mangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ano po? Dahil po sa halimbawa na ipinakita ng lola at ina. Di ba? Paalala po, kung ang magulang mo ay nagtuturo sa iyo ng pananampalataya, pakinggan mo ito, kabataan. Kung ang magulang mo ay nagtuturo sa iyo ng pananampalataya, sundin mo. Kung sila ay nagtuturo ng mga mahalagang aral sa buhay, tanggapin mo. Sapagkat ang mga magulang ay hindi lang nagsisilbing guro sa mundo, kundi sa kalooban ng Diyos, sila ang unang gabay para sa isang buhay na may layunin. Amen po. Mga anak, matutong magpasalamat at magbigay ng galang sa ating po mga magulang. Sabi ko kanina, sana hindi lamang tuwing Mother's Day, kundi sana po araw-araw alalahanin po natin yung kanilang sakripisyo. Sabi ko na kanina, may mga magulang kulang ng tulog. Mabigyan ka lang ng magandang kinabukasan. Amen po. With that, nais ko pong muli banggitin, Happy Mother's Day. Mga nanay na nandito ngayon, dakila kayo, mga magulang. Sa lahat ng makapakinig din ng pangaral na ito, nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga nanay, dakila kayo. And with that, siyempre sa aking pagtatapos, gusto ko po kayong ipanalangin. Amen po. Okay lang po ba yun? Nais ko pong magtanong, bago natin sila ipag-pray. No? Sister, meron mata? Okay. Matagal na panahon nito, hindi natin nagagawa ito, but ngayong linggo na ito, naghanda po kami ng munting bagay lamang po bilang pagkilala sa kadakilaan ng ating pong mga magulang. Kasabay na po siguro ng aking pong pananalangin. Nais ko pong tawagan ang pansin ng mga nanay po natin na mangyari po sila pong lahat ay tatayo dito sa harap at atin po silang ipapanalangin. Okay lang po ba? Sige po, mga nanay. At kasabay na rin po siguro yung ating pong pagbibigay sa kanila ng ating pong munting pagkilala. Sige po, wag tayong maiya. Burida kayo pong pag-pray, kapatid. Okay. Tingnan ninyo, talagang marami talagang mga nanay. Talagang amen. Lalo para pula ring aliwan Sige po. Okay. Makanano kasi? Paano kasi natin? Total lang naman din. Pwedeng dito lang sa taas, pag nakaharap po doon. Kasi kayo nakikita kayo sa camera. Opo, okay lamang po. Okay po, dito kayo. Sige po. And then, sige po, maglinya na po kayo, mga kapatid. Sige po. Sige. Kahit dito na lang po. Diyan. Sige po. Pag-pray na kayo. Siyempre, yung ilang tatay natin dyan na bigyan na natin sila ng jacket. Bro, anong pangalan to? Megs, magbigay ka na ng jacket. Sige, bigyan mo na sila ng tag-isa.
Yun ang ano nila. Alam po ninyo, napakalit na bagay po yan. Pero tandaan po ninyo, Mother's Day. Ayan. Opo. Isama sana natin yung mga lalaki, yung mga sila ngayon. Pero gawin na lang natin, ilehans na lang natin sila ni po. Okay. Mga nanay, mahal namin kayo at napakasimple lang po yan na parang pagtanaw, ano po. But yan po ay binili ng taos sa puso. Ano po, at sana hanggang sa maluma ay hindi mawawala sa inyong tahanan yan. Okay. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat at siguro po dahil marami po sila, itaas na lang natin ang ating kamay sa kanila at ipanalangin natin sila, mga kapatid. Amen po ba? Okay, tayo pong lahat ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Sa panalangin, itaas natin ang ating kamay sa kanila. Amen, hallelujah. Ay, wala po yung manunugtog natin. Dapat ating background. Sige, habang nananalangin tayo. Pero okay lang. Ipanalangin po natin ang mga nanay po natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise your name, O God. Hallelujah. Ang Ama naming nasa langit. Hallelujah, sambahin ang iyong pangalan. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Lumalapit po kami, dala ang matinding pasasalamat, paggalang at may luha sa aming mga mata. Inaalala po namin ang kadakilaan ng aming po mga magulang. Panginoon, narito po sa aming harapan ang mga nanay po namin, ang mga magulang, mga bayani ng katahimikan. Opo, bakit po namin nabanggit na katahimikan? Sapagkat minsan, Panginoon, hindi namin nakikita ito sa mga problema na naranasan po namin, kinakaharap po namin sa aming po mga buhay bilang mga anak. Naniniwala po kami, lihim man ito, pero tiyak nandun po sila na nananalangin po para sa amin. Mga magulang po namin, mga mandirigma sa likod ng pintuan ng tahanan, nananalangin. Mga taong kadalasan ay di napapansin. Ngunit sa bawat tibok ng puso ng kanilang mga anak, nariyan ang kanilang sakripisyo. O Diyos, salamat po sa kanilang mga buhay. Sa mga kamay na nagpakain, nag-aruga, at nagpalit ng aming po mga damit, kahit puyat na puyat. Sa mga yakap, salamat po, Panginoon. Sa yakap po nila na hindi nauubos, sa mga dasal na hindi man narinig sa aming pandinig. Pero Lord, salamat po, narinig mo ang mga dalangin nila. Salamat po sa mga luwang hindi namin nakikita. Panginoon, sa mga gabi na hindi sila natulog, para lang hintayin kaming makauwi. Sa mga panahon na kami pasaway, pero sila'y nananahimik, lumuluhod at humihingi sa iyo ng awa. Ipinapanalangin kami, Panginoon. Ipinagdadasal po kami, Panginoon. Salamat po. Panginoon, kami po ngayon ay nananalangin para sa kanila. Hindi lamang na magpasalamat, kundi nang hilingin ang inyong pagpapala sa kanila, Panginoon. Ibindisyonan mo po ang kanilang mga buhay. Ibalik mo po sa kanila ang lakas na nawala. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na humaharap kami sa mga pagsubok, sila ay nananalangin para sa amin. Ibalik mo ang galak na minsang natabunan ng mga pagod. Kuminsan napapabayaan nila ang kanilang katawan dahil sa amin. Panginoon, palitan mo ng kapayapaan ang mga pangambang kinikimkim nila sa kanilang dibdib. At higit sa lahat, Panginoon,
kung may mga anak sa lugar na ito na nakalimutan nila ang kanilang mga magulang, Panginoon, nananalangin kami para sa kanila. Gisingin mo ang kanilang mga puso. Kung may mga asawa na nagkulang ng pagpapahalaga sa kanilang mga asawa, pukawin mo ang kanilang damdamin. At kung may mga apo na nalimot kung sino ang nagturo ng unang panalangin sa kanila, Panginoon, ibalik mo ang alaala ng kabutihang iyon at turuan mo silang lahat na bumalik, lumapit, yumakap at magsabi ng salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Panginoon, sa dulo ng lahat, tanging ikaw ang lubos na nakakakita ng hirap at kabayanihan ng aming po mga magulang. Kaya po, Panginoon, sa iyo namin sila itinataas. Patuloy kang gumawa sa kanilang mga buhay. At sana po, O Diyos, huwag kaming maging dahilan ng kanilang pagluha, kundi, Panginoon, maging sanhi kami ng kanilang ngiti at galak. Maraming pong salamat. Sa oras na ito, Panginoon, ang mga nanay namin na ito, yakapin mo po sila ng maigpit na maigpit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ipadama mo po, Panginoon, sa oras na ito, ang iyong kapayapaan, kagalagan na nagmumula sa iyo. At nais din mo namin samantalay ng oras na ito, Panginoon. Kung may mga nanay na nandito ngayon, may mga karamdaman, God, pagalingin mo po sila, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Ama. Salamat po. Muli, yakapin mo ang mga nanay na ito. Yakapin mo sila. Kasama rin po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na nasa online, pinagpipray po namin sila. Yakapin mo sila ng iyong dakilang kapangyarihan. Bless mo po ang mga mother na ito. Sa matamis Ama at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen and amen. Oh God, God bless po. And muli po, mga magulang, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, yung Maraming salamat po sa ating mga nanay na kahit kami mga magulang na, andyan pa rin po sila palagi para sa atin. Amen po. So gusto ko lang pong magpasalamat din, Pastor, sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Bago po tayo manalangin, naalala ko po yung isang nabasa kung sabi po niya, minsan kahit dumilihis tayo or na-out of track tayo, hindi po tayo makakawala sa ating mga magulang na nanalangin para sa atin. Amen po? So, hindi po tayo makakawala sa mga tao na nagmamahal sa atin. Pinagpipray tayo para lagi tayong mapalapit kay Lord. Amen po? And with that po, napakabuti po ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin para sa ating mga kaloob. We thank you, Father God, sa lahat ng pagpapala na patuloy na binubuhos niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, O God. Sa oras po ito, nilalapit po namin ang aming mga offering, ang aming mga kaloob. Patuloy na i-bless niyo po ito sa ikalalago, Panginoon, ng aming mga activities ng gawain dito sa church, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga buhay, ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Alam po namin na nandyan kayo palagi na nagkakalob para sa mga ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy na kayo po ang maghari at kumilos sa aming mga buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you po, Sister Cham. Okay, habang kinukuha po yung ating pong mga offerings, ano lang po ito, bukas po ay eleksyon.
Nangiti kayo, no? Opo, bukas po election. At alam po ninyo, maaring itanong mo sa akin, Pastor, sino ang iboboto natin sa darating na eleksyon? Bukas na po yun, ano po? Alam po ninyo, nais kong bagitin ito. Abang nagkakalob kayo, no po? Nais kong bagitin ito. Kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, nananalangin ka, no, malapit ka sa Panginoon, adyang eko na po sabyan, balo mo na. Natitiyak kung alam mo na kung sino ang iboboto mo. Amen po. Amen po. Maikli lang po ito. Ano po? Gusto kong manalangin mamaya. Pero nais ko pong magpaalala. Ganito po yun. Ayaw ko pong mag-impluensya. Ayaw kong sabihin na, ay, ito yung boto mo. Hindi po. Wag. Kasi po naniniwala po ako sa sagrado ng iyong boto. Ano po? Pero nais ko pong ipaalala ito, hindi lahat ng matatapis magsalita ay totoo. Hindi lahat ng mabait sa harap ay may takot sa Diyos. Ang boto mo ay banal. Hindi mo ito iboboto para lang sa isang araw, kundi tandaan natin ito para sa 6 na taon. Kaya ganito, bago tayo bumoto bukas, mahalaga po na tayo po ay lumuhod. Manalangin. Tanungin po natin ang Diyos. Hindi po ang Facebook. At syempre po, hindi po ang YouTube. Napangiti kayo, no? Ang Panginoon po. Siyempre, basahin natin ang salita ng Panginoon. Ano po? Alam po ninyo, nung maging hari po si Solomon. Kilala po ninyo si Solomon. Sumunod po kay, sino kasi ng tatay niya? David. Alam po ba ninyo, makikita na po natin dito yung pag-ibig ng isang ina. Ano po? Alam po ba ninyo si Bathsheba? May kaalam niya po. Nakialam siya dahil sa anak niya yung kanyang nanunungkulan. Sa punto pong ito, nais ko pong i-kain. Meron pong isang lola, merong isang lola na talaga namang hindi nawaglit yung kanyang isipan, yung kanyang apo. At nilapitan ako, sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, pwede po ba? Sabi niya, kahit pasit-sit ya mo, Ana, pero hindi na ako sisit-sit kanini. Sana po sa darating na na bukas, abay, isama na natin yung kabaryo natin. Amen po. Sino kaya yon? Sino kasi yon yung kabaryo natin? May hina. Ano kasing lagyo? Sana po, wag na, isama na po natin, kabaryo po natin, isama na po natin. Bilang, ayan po si Lola, oh. Nagmamahal na Lola. Talagang, sorry, yung apo ko, sana po, sopan tayo po. Amen, sopan tayo. Dead, si Dead. At napakabait naman na kapatid dito. Minsan nga nagkwentuhan din kami. So, sabi, ay, wag ko na pong sabihin yung pinagkwentuhan namin. Pero magana kaya po. And katulad na banggit ko, ulitin ko lang, sana magtanong po tayo kung ano ang iboboto natin. Huwag sa Facebook. Huwag sa YouTube. No? Magtanong tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi na po kailangan ninyo ang tanong kung sino ang iboboto ko. Kung nagbasa ka ng Bible na nalangin ka, alam ko na alam mo na ang iboboto mo. Inulit ko, hindi sa ganda, sa puso na nasa Panginoon. With that po, sa ating pong pagtatapos ngayong umagang ito sa ating gawain, nais ko po kayong i-guide o nais ko pong hingin po natin
yung guidance ng ating pong Panginoon sa ating pong pagbuto. Okay lang po ba sa inyo? Manalangin tayo mga kapatid. Pag-pray po natin. Men, okay lang po ba? Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Panalangin po natin itong pag-exercise po natin ng atin pong tawag nito, na ipinagkaloob sa atin, yung tayo po bumuto. So, manalangin tayo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Pigit po natin ang ating pong mga mata at manalangin po tayo sa Diyos. Hallelujah. Hingin po natin yung kanyang patnubay at gabay, yung kanyang pangungusap sa atin, sa ating pong pagboto sa araw ng bukas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon, isang araw bago ang halalan. Dala ang aming konsensya, ang aming pananampalataya, at ang kinabukasan ng aming bayan. Panginoon, bigyan mo kami ng paningin na malinaw, kasama po ang buong pag-family, Panginoon. Sa aming pagboto sa araw ng bukas, bigyan mo kami ng malinaw na paningin. Paningin na hindi nabubulag sa pera, sa palakpak o sa pangako, Panginoon. Gisingin mo ang aming isip upang makita ang tunay na karakter ng bawat kandidato. Hindi kung sino ang magaling magsalita, kundi kung sino ang may tunay na takot sa iyo at pagmamalasakit sa bayan. Panginoon, iligtas mo kami sa pagboto dahil lang sa utang na loob. Iligtas mo kami sa pagboto dahil lang sa sikat, guwapo, pogi, artista, o may pangalan. Iligtas mo kami sa pagboto sa mga hindi kanais-nais ang gawa. Mga manlilibak o gumagamit ng kaban ng bayan para sa sariling interes. Panginoon, kung kami nabubulag, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kami nagpapadala sa emosyon, ituwid mo. At kung kami nakikitang mali, pero patuloy pa rin sumusuporta, Panginoon, konsensyahin mo kami. At ilagay mo kami sa tama. Ilagay mo kami sa tama, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ang pagboto ay sagrado. At kapag mali ang aming ibinoto, kami rin ang mapapasama, magdurusa, at maaaring kasama po ng aming pong mga anak sa mga darating na panahon ay maghihirap kasama po ang aming pong bayan. Panginoon, sa oras na pagboto po namin bukas, ipaalaalam mo sa amin, hindi lahat ng plataforma ay may prinsipyo. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay karapat-dapat. At hindi lahat ng tahimik ay walang paninindigan. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na piliin ang tama kahit hindi sikat. Bigyan mo kami ng tamang tapang upang tanggihan ang mga suhol. Bigyan mo kami ng karunungan, ng tapat. Bigyan mo kami ng karunungan na maging tapat sa iyong kalooban. At kung kami nagkakamali, Panginoon, huwag mo kaming hayaan ulitin. Itama po namin ang aming pong mga naging pagkakamali. Dahil kung kami pipikit, maaring bukas maging lalong mas mahirap ang aming kalagayan.
Maraming pong salamat, Panginoon. Pinapanalangin mo kami, po namin. Nasamahan po ninyo kami, Panginoon. Katulad ng nabanggit ko na po kanina. Konsensyahin mo kami, Panginoon. Konsensyahin mo kami, Panginoon. Mangusap ka sa puso po namin. At ilagay mo po sa tama ang aming po mga kaisipan, Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Katulad ng panalangin ni Mary sa iyong salita, Panginoon. Thy will be done. Thy will be done. Nagpapasakop po kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Ano man ang itatayo mo o ilalagay mo sa panunungkul mula po sa Senado hanggang sa Kongreso, sa mga senador o sa mga party list, Panginoon, gobernador, at sa mga nasa ibaba niya, Panginoon, mula po mayor hanggang nasa ibaba niya, Panginoon, tinataas po namin sila lahat, Panginoon. Ilagay mo, Panginoon, thy will be done, Panginoon. Sino man po ang ilagay mo, Panginoon, naniniwala po kami. Atin kang plano, Panginoon. Atin kang planong masanting, Panginoon. At nagpapasakop kami sa iyong kalooban. Salamat po sa araw ng bukas muli, Panginoon. Samahan po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Yung mga kamay po namin, Panginoon, talnan mo, Ginoo. Talnan mo na maisulat po namin yung karapat-dapat. Muli, Ama, mula sa Senado hanggang sa may pinakamababang katungkulan, gabayan po ninyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palapakan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako mag-benediction prayer, tip ko po sa ating pong pagpunta bukas sa magsulat po tayo, kapatid. Ayaw ko po kayo, sabi ko nga, ayaw ko kayong influensyan, pero ayaw ko pong masayang yung boto natin. Huwag tayo mag-iwan ng magboto tayo ng kompleto. Bago tayo bababa sa bahay natin, nakasulat na po dapat. Hindi po natin matatandaan po yung iboboto natin kung nag-isip lang tayo, may dala na tayo dapat na papel. Amen po. Para hindi po masayang yung boto po natin. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Benediction prayer po. Benediction prayer. Tumayo po tayong lahat. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Muli, Ama, salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa gabay mo sa amin, sa iyong presensya. At katulad ng nabanggit po namin kanina, thy will be done, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kaming gabayan at ingatan sa pangalan ni Jesus, Ama. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos, simigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless you.